Matagal na panahon na ang nakalipas, sa dulong bahagi ng China, isang grupo ng mga mandirigma ang hinahabol ng mga sundalong Mongolian. Para makatakas, iniutos ng leader na si William na pakawalan ang kanilang mga kabayo upang ilihis ang mga humahabol, at bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga matapos ang laban, ibinunyag ng mga lalaki na sila ay mga mercenaryo na naghahanap ng black powder. Mapanganib ang kanilang paglalakbay, mahigit 20 na sa kanilang mga kasama ang namatay, at halos wala na silang natitirang supply. Habang iniisip nilang umatras, biglang umatake ang isang nilalang mula sa dilim at pinatay ang lahat ng natitirang kasama nila. Tanging sina William at ang kaibigan niyang si Tovar ang nakaligtas. Bumalik ang halimaw para umatake muli, ngunit nagawa ni William na sugatan ito at maputol ang braso nito. Hindi nila alam kung ano ang kanilang napatay, kaya agad silang umalis dahil hindi naligtas ang lugar. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay ngunit muli silang natunton ng mga Mongolian. Habang tumatakas, narating nila ang Great Wall ng China, ngunit agad silang hinarang ng mga pana. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sumuko si William sa mga Chino, umaasang ililigtas sila nito mula sa mga Mongolian. Nagulat ang mga pinuno ng Great Wall nang makita ang dalang putol na braso ni William. Nang sabihin niyang siya ang pumatay sa halimaw, pinagtawanan siya ng mga komandante. Ngunit si Strategist Wang ay nagduda dahil ang kanilang mga armas at damit ay puno ng dugo ng nilalang. Bago pa makapagdesisyon sa kapalaran nila, dumating ang balita na may paparating na napakaraming kalaban. Agad naghanda sa labanan ang hukbo. Dinala sina William sa pader, kung saan nakita niya ang isang napakalaking hukbo na organisado ayon sa kulay ng kanilang armor. Namukod tangi ang mga babaeng sundalo na nakaasol, pinamumunuan ni Commander Lin. Humarap sila sa gilid ng pader at naghanda gamit ang malalaking sibat. Maya-maya, dumating ang napakaraming berdeng halimaw na rumaragasa papunta sa pader. Inutusan ni General Xiao ang pag-atake, pinakawalan ang mga apoy mula sa malalaking makina, at pinaulanan ng mga pana ang kalaban. Ngunit kahit ganon, nakarating pa rin ang mga halimaw sa pader. Tumalon ang mga babaeng sundalo pababa, sinaksak ang mga halimaw habang hinahatak sila pabalik ng kanilang mga kasamahan. Marami sa kanila ang namatay habang kinakain ng mga nilalang. Dumating ang reyna ng mga halimaw at nag-utos ng bagong estratehiya, umakyat ang mga halimaw sa pader gamit ang kanilang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, pinakawalan sina William at Tovar ng isang dayuhan na si Ballard. Isang batang sundalo na si Pang ang muntik ng mapatay, ngunit iniligtas siya ni William sa pamamagitan ng pag-atake sa halimaw. Sa tulong ni Tovar, napatay nila ang nilalang. Gumamit pa si Tovar ng pulang tela upang iligaw ang isa pang halimaw, na naging dahilan para mapatay ito ni William gamit ang pana. Nang makita ng reyna ang dami ng namatay, iniutos nitong umatras ang kanyang hukbo. Pagkatapos ng laban, pinuri sila ni General Xiao at pinayagang manatili. Nagpasalamat si Pong kay William sa pagliligtas sa kanya. Nakilala rin nila si Ballard, na 25 taon ng bihag doon at nagtuturo ng Ingles. Ipinakita niya ang black powder at iminungkahi na tumakas sila sa susunod na labanan. Ngunit nadiskubre ni Strategist Wang ang isang magnet sa gamit ni William. Naniniwala siyang ito ang dahilan kung bakit madaling napatay ni William ang halimaw. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang ay tinatawag na Taote, mga halimaw na dumating mula sa kalawakan 2,000 taon na ang nakalipas, at umatake tuwing 60 taon upang pakainin ang kanilang reyna. Kung makarating sila sa kabisera, lalaki ang kanilang bilang at maaaring masakop ang buong mundo. Samantala, nadiskubre ni na General Xiao at Lin ang kakaibang kilos ng mga halimaw, iniiwan nila ang mga bangkay. Biglang naambush sila ng 2 Taote. Nasugatan ng malubha si General Xiao habang inililigtas si Lin. Bago siya mamatay, ipinasa niya ang pamumuno kay Lin. Nagdaos ng malaking libing para sa kanya. Di nagtagal, dumating ang sugo ng emperador na may dalang impormasyon, ang mga halimaw ay napaparaliso ng magnet. Iminungkahi ni William na hulihin ang isang Taote upang subukan ito. Kahit ayaw ni Tovar dahil gusto na niyang tumakas, tumulong pa rin siya. Sa susunod na laban, sinubukan nilang hulihin ang isang halimaw gamit ang mga kawit. Isa lang ang nagtagumpay. Sa gitna ng laban, pinili ni William na bumalik at tumulong sa halip na tumakas. Nahuli nila ang halimaw at napatunayang totoo ang epekto ng magnet. Ngunit natuklasan din nila na may butas sa ilalim ng pader, nakalusot na ang hukbo ng halimaw papunta sa kabisera. Sinubukang tumakas ni na Tovar at Ballard gamit ang black powder, ngunit pinigilan sila ni William. Pinatulog siya ni Ballard at iniwan. Kinulong si William, ngunit pinalaya rin siya kalaunan. Nagpasya si Lin na sundan ang mga halimaw gamit ang hot air balloons, kahit delikado. Sumunod si William, piniling iligtas ang sangkatauhan kaysa tumakas. Pagdating sa kabisera, sinalubong sila ng pagkawasak. Nagplano silang patayin ang reyna gamit ang bomba na ikakabit sa isang Taote. Nag-alay ng buhay si Pang upang iligtas sila. Sa huli, gamit ang magnet at sibat, napatay nila ang reyna. Lahat ng halimaw ay tumigil at bumagsak. Nagwagi ang mga tao.
Pagkatapos, pinili ni William na iligtas si Tovar kaysa kunin ang black powder, pinapakita na mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa kayamanan. Habang umaalis siya, pinanood siya ni General Lin mula sa pader. At bago siya tuluyang mawala, lumingon si William, tila alam niyang babalik pa siya balang araw.